You are forever in my life. You see me through the seasons, covered me with your hands, and lead me in your righteousness. And I look to you. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verses 14 to 26. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos, na iwasan nila ang mga debateng walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito ay nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan, sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Ang mga katuruan nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at doon nakatatak. Nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak at meron na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at meron namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa. Subalit pagsikapan mo maging matuwid, tapat, mapagmahal at papayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa pag-aaway. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siya maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Mahusay magturo at matyaga. Mahinahon niya ang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling marapatin ng Diyos na sila ay magsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Mapagpalang umaga po muli sa inyong lahat, sa aking mga kapatiran o kamanggagawa dyan sa First Peacemakers Church of Cainta. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating gawaing ito. Binabati ko rin ang mga iglesia natin sa Missionary Outreach of the Philippines, no? Ilang mga iglesia po ito na binubuo ang ating denomination. Binabati ko din yung mga kapatid na sumusubaybay sa gawaing ito. Grace and peace be to you all. June 29 na, ang bilis. Ano po? Papunta na po tayo ng July, mag-uumpisa na yung first half ng 2021. Parang kararating pa lang ng 2021 No, katunayan meron pa nga akong mga naaalala sa 2019. Ganun po kabilis yung ating panahon ngayon. Pero gayon pa man, nagpapasalamat tayo kasi tapat ang ating Diyos at patuloy siyang nangangalaga sa atin. Tayo po muna ay dumako sa ating panalangin. Magandang umaga po, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo sa amin. Salamat sapagkat itong nakaraang linggo, O Lord God, sinustain mo kami. Hindi mo kami pinabayaan. Patuloy naming natanggap ang biyaya mo araw-araw. Pati na, Panginoon, ang kalakasan at ang proteksyon. At higit sa lahat sa probisyon, Panginoon, na patuloy na dumarating. Totoo po yung aming inaawit na hindi ka nagkulang. Kaya nga po sa aming pagdaos ng virtual fellowship na ito and virtual worship na ito, dalangin namin naman na bubuksan mo ang aming puso, aming isipan, upang lahat ng ito, O Diyos, lahat ng mga matunghayan namin dito ay mailapat namin sa aming buhay. Mga salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay sa aming espiritu. Salamat po, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang ating pong tagapagsalita ngayon ay si Pastor Robin. At kung binabasa ninyo yung ating introduction dito sa message na to, itong nakaraang linggo, maaring handa na kayo upang makinig.
sa kanya sa ipapahayag ng ating mensahero. Pero sa mga iba sa inyo na maaring hindi natunghayan ito o hindi nyo nabasa, nais ko pong basahin po muli yung laman ng ating introduction. At ito pong sinasabi, ikaw ba ay isang manggagawa sa ubasan ng Diyos? Paano ka nabubuhay para sa iyong Panginoon? Ano-ano ang mga pamantayan mo upang maging katanggap-tanggap ang iyong paglilingkod? Ano ang dapat mong gawin upang ikaw ay maging isang manggagawa na kinalulugdan ng Diyos? Hallelujah! So without further ado, nais ko pong pakilala sa inyo ang ating tagapagsalita, si Pastor Robin Santuile. Buksan po natin ating mga puso at hingin natin ang banal na Espiritu na ay empower tayo na matanggap natin ang lahat ng mga katotohanan na ating madinig ngayong umaga. God bless you. Isang magandang umaga po. Welcome sa bawat isa. Isang pinagpalang linggo ng umaga na naman. Binabati ko po ang lahat ng sambahayan na kabilang po sa FPCC. Ganun din ang aking bati sa mga kapatiran na kabilang sa MOP Churches. Ako po ay nalulugod na muli kayo mga kapiling sa kabila ng hindi tayo nagkakasama-sama, face to face. Subalit salamat sa binigay sa ating pagkakataon ng Diyos na sa magitan ng teknolohiya ay patuloy pa rin tayong makapag-ugnay at palakasan sa magitan ng ganitong kaparaanan, pagsambahay video program. Tayo po muna yung manalangin. O dakilang Diyos, aming Ama sa langit, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa panibawang araw, panibawang kalakasan pinagkalabot po sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na sa sandaling ito na kami ay pinag-ugnay mo, patuloy mo po kami pag-isahin, at gabay ng banal mong Espiritu maghahari po sa amin upang sa pakikinig namin ng mga salita mo, marami kaming matutuhan at magiging gabay po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay Kristiyano. Samahan po kami, banal na Espiritu, naghahari ka po sa lahat namin gagawin, ikaw po ang aming pinupulit na salamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Ito po kami sa aming dalangin. Amen. Yung pong ating binasa ay nagmumula sa 2 Timothy chapter 2, verse 14 to 26. At ang pamagat po ng ating paksa sa umagang ito ay manggagawang kinalulugdan ng Diyos. Be a vessel useful to the Master. Ito po ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ay isang masigasig na liham ng isang matandang misyonaryo sa isang nakababatang kamanggagawa. Dumating na yung panahon para ilipat na niya ipasa na niya yung baton kay Timoteo bilang kanyang kahalili sa mga gawain ng iglesia. Nakapaloob sa liham na ito yung mga tagubilin upang palakasin ang loob ni Timoteo at turuan siya sa mga tungkuling kanyang kakaharapin. Kailangan niya magsumikap, maging isang manggagawang walang anumang ikakahiya. Gayun din, linisin ang kanyang sarili mula sa pagiging hamak tungo sa pagiging angkop na sisidlang magagamit ng Panginoon at anong bagay isang manggagawang karapat-dapat sa Diyos. Kasama rin sa paalala at mga payo ni Apostol Pablo ay ang patuloy siyang magsumikap maging makatarungan, tapat at mapagmahal. Gayun din, iwasan niya yung mga walang kabuluhang pagtatalo at maging maingat sa pamumuhay na dapat makita sa kanyang kilos at asal. Mahalagang paalala po sa kanya at ito'y mahalaga rin para sa atin. Babasahin ko po yung nakatala sa verse 20 to 21 ng ating reference verse ng umaga. Sa isang mahalikang tahanan, hindi lahat ng kasangkapan ay mga ginto at tilak. Mayroon ding yari sa kahoy at tuwad, ginagamit sa mga tanging pagkakataon ang mga kasangkapang ginto at tilak. Ang yari sa kahoy at luwad ay ginagamit araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan, nakatalaga sa kanyang Panginoon
at laging handa sa anumang mabuting gawain. Ito po ay merong patungkol ito patungkol din ito para sa atin na mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. At ang unang katanungan, paano tayo naging kasangkapang hindi nakapagbigay karangalan sa Panginoon? At meron pong nakatalang 3 kadahilanan dito. Ano nga ba ang karaniwang ginagawa ng mga tao sa lupa? Ito yung suwayin ang salita ng Diyos sa kabila ng katapatan ng ating Panginoon. Ang pagsunod sa hilig ng katawan ang ginagawa natin. Katulad na nakatala sa Galatians 5:19. Sinasabi po dito, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, karumihan, kahalayan, alitan, pagkamakasarili. Sa Roma 1:29, meron din sinasabi, ang tao'y naging alipin ng lahat ng uri ng kasamaan, kasakiman at masasamang isip, pagkainggit at masasamang hangarin. At sa Roma 3, verse 12, ito naman ang sinasabi, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti kahit isa. So nakikita po natin dito, bakit hindi tayo nagiging kasangkapang nakapagbibigay ng karangalan? Kasalanan ang pumipigil upang makasunod tayo sa Diyos. Pangalawang kadahilanan na nakatala sa atin ay ito nakalagay dito sa ating paksa ngayong umaga ay tayo ay isang maruming sisidlan. Nakalagay din sa Isaiah 64:6. Ang lahat sa amin pawang nagkasala. Ang aming katulad kahit anong gawin ay dumuyong dihamak. Ito po yung pahayag ni Isaiah. Sa Jeremiah 17:9, ang puso ng tao ay madaraya at wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Ganito rin ang katala sa Mateo 15, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pagnanakaw, pangangalunya, pagsaksi sa kasinungalingan, at paninirang puri. Ito ang nagpaparami sa tao. Ayon po sa mga pahayag nito, tayo ay inihantulad sa maruming sisidlan dahil hindi natin makuhang talikuran ang mga bagay na hindi kinatutuwa ng Diyos. Mas binibigyan natin ng pagpahalaga ang pagsunod sa ating sariling kagustuhan kaysa ibigay sa Diyos ang pinakamataas na uri ng pagpapahalaga. Kung ating susuriin, hindi ang Diyos ang nagiging una sa ating buhay. Kadalasan po may kaagaw siya. At ang pangatlong kadahilanan, kaya tayo hindi nagbibigay hindi tayo nakapagbibigay karangalan sa Diyos, ay hindi tayo kabilang sa mahalikang tahanan. Paano nga ba tayo kikilalanin bilang maanak ng mahalikang tahanan kung hindi pa natin kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Hesus? So meron po nakalagay, mababasa tayo sa Mateo 7, verse 21 to 23. At ito po ang sinasabi, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at bumaba ng mga kabalalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kalanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ang tinutukoy po dito ng Panginoong Hesus ay yung mga taong tumatawag sa kanya ng Panginoon, ngunit wala namang tunay na pananampalataya. Ang mga ganitong tao ay may panlabas na inyong kabanalan, mga relihiyoso. Sila'y waring matuwid, ngunit dahil sa kasamaang nasa kanilang mga puso, wala silang kapangyarihan sumunod sa kapangyarihan sa kalooban ng Diyos. Magaling silang mangaral at makakagawa pa ng nakakabalaghan.
ngunit sila'y itatatuan ng Panginoon. Sa huli, sasabihin ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Nawa po, huwag mawalang kabuluhan ang ating mga pagpapagal. Maging maingat po tayo at tiyaking ang ating pamumuhay ay tunay na may pagsunod sa Diyos. So nakita po natin ng tatlong kadahilanan kaya hindi tayo nagiging kasangkapang hindi nakapagbibigay karangalan sa Panginoon. Paano tayo magiging kasangkapang kagigiliwan ng Panginoon? Sabi po dito, maging kabilang sa mahalikang tahanan. At meron din tayong mababasa na tumutukoy dito na matagpuan natin sa John chapter 1, verse 10 to 12. At ganito po ang sinasabi. Sa verse 10, nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa magitan niya, ang Panginoong Hesus at tinutukoy dito. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Siya ay tinanggihan nila. Gayunman, mayroon din namang sumampalataya sa kanya. Sapagkat nakatala po sa verse 12, ngunit ang lahat na tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay dapat manampalataya kay Jesus at tumanggap ng bagong buhay na spiritual. Kailangan pong maipanganak na muli. Ito'y nagbubunga ng kaligtasan sa magitan ng Panginoong Hesus at pagtatagumpay natin sa luma at masalanang pamumuhay. At ang lahat ng sumampalataya kay Hesus Kristo ay mapapabilang sa pamilya ng Diyos bilang mga anak at takapagmana. Para pagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos, kailangan muna sumampalataya sa anak ng si Jesus. Dapat tanggapin ang Panginoon Jesus sa ating puso sa magitan ng pananampalataya. Kaya mayroon pong pahayag mula sa Galatians 3:26. At ito po ang sinasabi, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi po tayo mapapabilang na anak ng Diyos dahil lamang sa ating sariling pagsisikap o sa magitan ng mabubuting gawa. Hindi sa ating sariling kakayahan o kagustuhan tayo magiging anak ng Diyos, kundi dahil lamang sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng isang espiritual na kaparaanan. Kaya po dito sa Colossians 1:3 nasusulat, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Ulitin ko po, Colossians 1:13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, tayo po ay tinuturing na namumuhay sa kadiliman. Subalit nung tayo ay makipag-isa at tinanggap natin ang ating Panginoon Jesus sa ating mga buhay, tayo ay napalipas sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Napalaking biyaya po ang napasa atin. Dahil sa napakabuti na ating Panginoon, ibig niya na tayo ay mapatungo sa kanyang kaharian. Ito po yung ating minimiti, ang makapiling niya sa kabilang buhay. Paano po? Meron pong dalawang kaparaanan na binigay sa atin. Una, linisin ang buhay sa karumihan. Katulad ng nakatala sa verse 22 ng ating reference verse. No? Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay mabibilang sa mga kasangkapang maringal at pinakikinabangan. Ito po yung paalanan ni Apostol Pablo kay Timoteo. At ito rin po ay paalala rin para sa atin na layuan natin ang kasamaan. Sa Roma 12:2 ay meron ding tayong mababasa na paalala sa atin. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid niyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap.
Kung nabago ng Panginoong Hesus ang panloob nating katauhan, dapat din mabago ang ating kilos at pamumuhay. Gayun din dapat nating taglayin ang bagong kaisipan, bagong nasain, at bagong paraan ng pamumuhay. Kaya nga po, dapat nating talikdan at ang likong pamumuhay at makamundong pagnanasa. Kailangan natin itong takasan at pagsikapang matamo ang pagkamatuwid. Sa ating pamumuhay sa mundong ito, marami pong mga pagsubok, maraming mga tukso, at marami po tayong mga kakaharapin na mga iba't ibang mga bagay upang tayo ay kayin palayo sa ating pananampalataya. Hindi po nananais ng Panginoon yun. At ang pangalawang paraan na gusto nang gawin ng Panginoon, gawin natin, ay gawin ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano hindi makatitiyak kung ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat hindi sila lubos na handang gawin ang ibig ipagawa sa kanila. Kaya po dito sa Galatians 17, ito po yung tagubilin sa atin. Galatians 5:16, ang Espiritu Santo ang gawin yung patnubay sa inyong buhay at huwag niyong sundin ang kita ng laman. Tayo pong nakatanggap ng banal na Espiritu sa ating mga buhay ay dapat mamuhay sa Espiritu para maiwasan ang magkasala. Sa manitan lamang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu natin mapagtatagumpay ang malabanan ang hilig ng laman. Magkaaway po yung dalawang ito, ang Espiritu at ang ating laman. Kaya hindi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, ito naman ang tagubilin. Ang bawat tumatawag sa Panginoon ay dapat tumuyo sa kasamaan. Kailangan nating tanggihan. Kailangan nating itakwil ang mga samang nasa, katulad ng immoralidad, pagmamataas at pag-aaway-away. Sa halip, kasama ng ibang tunay na Kristiyano, mamuhay sa katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Ito pong pagmamataas at pag-aaway-away, minsan hindi natin napapansin eh. Ito yung nagagawa natin palagi. Kaya kinakailangan po mayroong magpapaalala sa atin upang tayo ay huwag malihis na ating paglakad sa ating pamumuhay Kristiyano. Lubhang maikli po yung ating paksa sa umagang ito, pero salamat sapagkat alam ko po na yung mga katangian at ang mga paalala na natunghayan natin sa umagang ito, alam ko po na ito'y makatutulong sa atin. Nawa po ay ating maisagawa ang mga tagubiling ating pinagbulayan ngayong umaga. Dalangin nating patuloy tayong patatagin ng Panginoon sa ating pananampalataya. Higit sa lahat, hangarin nating lahat na matulad sa isang kasangkapang kalulugdan gamitin ng Panginoon at maging handang magamit sa anumang mabuting gawain. Amen? Tayo po manalangin, o dakilang Diyos, aming masalangit. Maraming salamat po sa iyong pagmamahal po sa amin. Salamat po sa kabila ng aming mga bagay na nagagawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Nananatila yung pagmamahal sa amin. At salamat po, Panginoon, sa magitan ng pakikipag-isa namin sa iyong anak na si Jesus. Kami po ay nalinis sa aming mga kasalanan. Kami po ay napatawad sa aming mga kasalanan. Ikaw po ang pisalamatan, pinagpurihan, at patuloy po namin sinusuko sa iyong mga buhay. Sapat alam po namin wala po kami magagawa kung hindi mo kami pangungunahan. Maraming salamat sa dakilang pagmamahal, sa dakilang pag-ibig. Ikaw po aming pinupuri at pinasalamatan. At ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And when I think of God, his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in.
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Sana po binuksan ninyo ang inyong puso sa pakikinig ng mensahe natin ngayong umaga. Ano po, mga kamanggagawa o mga manggagawa na kinalulugdan ng Diyos. Maring magtanong kayo sa akin, hindi naman, paano ko naging manggagawa? No? Ako lang naman, na born again at nandito ko sumasamba at patuloy na na nakikiisa sa gawain ng church. Hindi naman ako kasama ng mga leaders ng mga ministry. Maaaring sinasabi niyo po yan. Alam niyo po, magmula nung na-born again ka, ikaw ay naging isang manggagawa na. In fact, kawal ng Diyos na ang tawag sa iyo. Naging isang manggagawa ka na ng Diyos. At ang purpose mo ay ihayag yung kahanga-hanga niyang ginawa. Ito po yung nakasulat sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Basahin ko sa inyo Ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. Nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan o kaliwanagan. Tignan nyo unang Pedro chapter 2 verse 9. Lahat tinawag. All are called. Lahat tinawag. Kaya lahat ay mga kamanggagawa dito sa ubasan ng Diyos. O manggagawa kayo sa ubasan ng Diyos at kayo'y aking mga kamanggagawa. Kaya kasama kayo dito. Sana po nag-take down tayo ng notes. Salamat po, Pastor Robin, sa timely na message ninyo para sa amin. Nais ko pong magbalita muli sa lahat sa atin. Na tuloy po ang ating mga gawain bagamat may pandemic. Ginagamit po natin yung teknolohiya upang tayo ay makapagpulong. Kaya nga lahat ng mga ministries natin ay nasa Messenger po sa Facebook. Meron po kanya-kanya kayong mga chat room na ini-schedule natin na pwede kayong magpulong. At dito naman sa pagsambahay, yung mga kapatiran na hindi masyadong makasabay doon sa weekly na gawain, ito pong pagsambahay nagpapatuloy po to linggo-linggo. Kaya every 9 o'clock in the morning. Yun po makiisa po tayo dito.
Isa pa pong gusto kong sabihin na makiisa tayo, makiisa din tayo sa sa prayer natin, kasi yun ang pinakamahalaga ngayon na magagawa natin, at ayun ang pinaka-epektibong ministry natin ngayon bilang mga manggagawa ng Diyos, no? Aking mga kapwa manggagawa, prayer ngayon, panalangin ang pinaka-epektibo. Ginaganap po natin ang ating weekly na prayer meeting ng Friday. Biyernes po ito ng alas 8 ng gabi. At nagpo-post naman tayo ng mga link para sa Zoom na ginagamit natin for this purpose. Yung mga kabataan at yung mga millennials na kayo, well-versed kayo sa teknolohiya, tulungan niyo po ang inyong mga tatay at mga nanay, mga lolo at lola na gustong makiparticipate dito. Makiisa tayo, sa gawain ito. Purihin ng Diyos. Huwag kayong mag-alala, hindi na magtatagal itong yung pandemyang nito. Nakatakda na to sa in the eternity line, of God. Meron ng hangganan nito at ito'y matatapos din. Magpatuloy tayong magpanalanginan sa bawat isa at magtulungan tayo itong panahon ng pandemya. Dito natin mapapakita ang pag-ibig sa ating kapwa. Unahin natin, sabi dun sa salita ng Diyos sa Book of Galatians, yung household of faith. Yan ang ating unang bigyan ng panahon. Recently, yung past president natin, yumaon na, si President Pinoy, tayo siyempre bilang isang bansa, nakikiisa sa pagdalamhati din ng ating bansa. He has been a president sa Philippines nung time ng mga transition. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon kasi naging part din siya ng life natin. Ngayon po tayo ay dumako sa ating panalangin. Closing prayer. Amang makapangyarihan sa lahat, narito kami ngayon, O Diyos, lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Kinikilala, Ama, na ikaw ang nag-iisang Diyos na pag-asa ng lahat. At narito kami, Panginoon, bilang iyong mga lingkod. Kami, O Diyos, na manggagawa sa iyong ubasan. Dahil tinawag mo kami, Ama, upang maipahayag ang kahanga-hanga mong kadakilaan sa mundong ito. Dalangin namin na ito'y maisakatuparan namin, Ama, sa pamamagitan ng iyong biyaya at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. O Lord God, salamat kasi kahit na po yung mga bagay na ito, ikaw pa din, Ama, ang siyang gumagawa sa amin, Panginoon, upang ito ay aming magampanan. Salamat po sa mensahe ngayong umaga. Salamat sa mga kapatiran. Tinadalangin ko, Panginoon, yung bawat family na represented sa FPCC at hindi lamang sa FPCC, sa lahat ng mga iglesia, sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito. Dalangin ko, O Lord, abutin mo ng iyong biyaya, ng iyong kapayapaan at ng iyong probisyon, O Diyos. Ikaw po at kagalakan din, Ama, at proteksyon, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Sa iyo po namin iniuukol at ang papurit pasasalamat at ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and Amen. God bless you. Keep safe, everyone.